Hello ulit mga ka-Python. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga unwritten rules na nagpakahalaga sa coding, ang naming convention o kung paano pinapangalanan ng ating mga variable. Kung hindi lang ito tungkol sa static, malaking tulong ito para madaling basahin, maintindihan at ma-maintain ang code mo. May tatlong pangunahin naming style na madalas mong makikita, ang snake case, camel case, at Pascal case. Tuklasin natin ang bawat isa. Okay, simulan natin sa snake case. Ito ang recommended naming convention sa Python para sa mga variable at function. Ang simple lang ang rule, lahat ng letra ay lowercase. So, at ginagamitan ng underscore para paghiwalayin ang mga salita. Ginagawa nitong madaling basahin ng mga variable na may maraming salita, tulad ng my underscore then variable. Yan yung ibig sabihin ng snake case. Sunod naman ang camel case. Madalas itong makikita sa ibang programming language tulad ng JavaScript o Java. Ang rule dito, ang unang salita ay nagsimula sa lowercase, pero ang bawat susunod na salita ay nagsimula sa uppercase, walang spaces o underscore, na ginagamit parang itong camel na may umbok-umbok. So, variable, then sulat natin yung camel case. Same lang sa may variable. Then panghuli ang Pascal case. So halos kapareho nitong camel case, pero ang pinagkaiba, ang bawat salita kasama ang unang salita ay nagsimula sa uppercase. Walang spaces o underscore din. Sa Python, ang Pascal case ay karaniwang ginagawa para sa class names, hindi sa variable. Kaya kung ginagawa ka ng sarili mong class, ang Pascal case ang gamitin mo. Yan. So, process complete. So, ang pagiging consistent sa pagpangalan ay susi para sa malinis at professional na code. Sundin ang Python style guide Pete para sa snake case para sa variable at Pascal case para sa classes, na sana makatulong to para mas maintindihan mo ang pagpangalan ng variables sa Python. Kung may tanong ka, comment lang sa baba at huwag kalimutan i-like and subscribe. Salamat sa panonood.